Nakauwi na sa Pilipinas ang ikalawang batch ng mga Pinoy na ginawang scammer sa Myanmar. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking, may tuturing sila mga biktima ng human trafficking at hindi nakakasuhan sa bansa. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Alas 6 ng umaga na makalapag ang 176 na balikbayan sa kayang chartered flight mula Bangkok, Thailand. Unang binigyan ng pansin ng mga may medical case o kaya mga buntis. Sinalubong din sila ng mga social worker mula sa DSWD, pati na rin ng mga kawani ng Department of Migrant Workers. Isa sa mga pinroseso ang biktimang si Karen, hindi niya tunay na pangalan. 35,000 pesos daw kada buwan ang pinangako sa kanya ng mga scammer pero 10,000 pesos lang ang binabayad sa kanya. Bukod pa rito sa pagmamalupit na nararanasan niya pag di nakakamit ang kota sa online scam. Pinapag-pumping po kami ng 50 pataas. Tapos iba po yung punishment sa ibang level. Tapos yung overtime pa. Nahikayat lang din siya ng kaibigan niya at kung saan-saan daw siya pinadaan, kabilang ang Zamboanga at Thailand bago makarating sa Myanmar. Kaya ayon sa Interagency Council, biktima silang itinuturing kahit na krimen ang aktibidad nilang scam doon. Scam compound yan. Alalahanin na natin, yung pinakatrabaho nila dyan ay nangloloko sila ng may ibang tao. At under ordinary circumstances, krimen yan. Pero dahil nga non-punishment principle, hindi sila tinuturing na kriminal. Pagdating dito sa Pilipinas, ganun pa rin, no? Sila ay tinuturing natin biktima ng human trafficking. Bibigyan sila ng financial at legal assistance upang makapagsimula muli sa kanilang kabuhayan. Pinaigting na raw ng pamahalaan ng investigasyon kung paano patuloy na may nare-recruit ng mga Pilipino. Ang Bureau of Immigration ni-relieve sa pwesto ang 7 tauhan nila na sangkot daw sa pag-facilitate ng mga backdoor na biyahe. We received information yesterday, a report, that meron daw pong nag-facilitate ng pag-alis ng ibang mga biktima po na kaka-repatriate lang po natin. So immediately po, we relieved those people of their duties. I think mga 7 po sila. And we issued show cause orders. And we are recommending that they be preventively suspended by the Department of Justice. Babala pa rin ng pamahalaan na huwag maakit o magpahikayat sa mga job offers sa social media sa ibang bansa na too good to be true o kaya walang employment visa. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News.